Samahan niyo po kami ngayon guys, no? Mag-uusap lang po kami ni kaibigan natin Duwende kung bakit po nangyayari po ang hindi po talaga natin na inaasahan dito sa ating bansa. Lalo na po yung China ay kontrolado po nila yung natin kuryente, no? Electricity. At saka meron lang po talagang ipapaabot si kaibigan kung bakit po nangyari po ang ganito. Lalo na nagkakagulo po kaibigan yung NGCP yata. Mga Chinese po pala yung nagpalakad dyan. Oo. Hindi na po talaga. Totoo yan kaibigan. Sa totoo lang guys, hindi na po tayo safety. No? Lahat po ng ating access po dito sa computer, lahat po ng na-encode natin dyan, walang naitago sa kanila. No? Meron po akong itatanong sa iyo kaibigan. Yung drone po doon sa galing sa China na nakita po na mangingisda ngayon, gusto ko itanong sa inyo. Kasi nakuha man na. Nakuha ba? Wala. Ano tingin mo dyan? Wala na bang makukuha yung China dyan na mga impormasyon? Ay nako po. Sabi ng ating kaibigan, yung nakuha ng mangingisda dyan guys, kahit po ay nakuha nila yung drone na yan, pero ang control na sa kanila. Meron na silang nakuha ang access po doon na. Naka-record na. Ginos ko. Bakit po nila nagawa yung kaibigan? Ano po pa talaga ang kanilang gusto na makita doon sa ilalim ng dagat? Tama po. Grabe no? Alam mo guys kung bakit po nakipag-usap ako kay kaibigan? Dahil gusto kong ma-share po sa inyo at ma-share ko sa kanya. Alam mo kaibigan, sa totoo lang, nakakatakot na po dito sa Pilipinas. No? Oo. Dahil po, alam mo ba, kung bakit nakakatakot? Kasi marami po nagsasabi na ginawa po ng China ang paghihimasok po nila at saka yung control na computer, no, nakuha nila. Tapos kung i-shut down po yung electricity, tapos napatay sa gabi, kung nilosob ang mga Pilipino ng China, anong mangyayari kaibigan? Ito po ang mangyayari guys, no? Nakakaawa tayo. Drone lang pala. Drone lang po ang kanilang gagamitin. Wala na tayo. Alam mo ba kung bakit? Kung ito yung gagawin nila, na sasalakay sila sa bansa natin kung magkagera, i-shut down ng ato ang kuryente kahit may solar. Iba yung solar kaysa kuryente talaga. Nanggaling yung power. Kasi, ito kaibigan pag-usapan na lang po natin ito para may share na din sa iba. Kasi hindi na po talaga maganda at hindi na po talaga safety yung Pilipinas ngayon dahil po ay nakapasok po talaga yung mga Kung ipahigpitan ito sa ating presidente na yung mga Chinese po dito sa atin dapat po ay ipauwi na ba doon sa kanila. Hindi na papasokin pa yung nakatirang mga Chinese dito sa atin ng negosyo. Dahil isa din po sila sa mga spy at isa din po sila sa mga malalagyan po ng mga pwede natin ikamatay. Tulad po ng lason guys. Sinasabi ko kanina, yung drone. Di ba kaibigan? Yung drone guys, pwede nilang gamitin yan. Na ito ay gagamitin po patungo dito sa atin na lulusob sila. Kung may dala silang lason po doon sa loob po ng drone, pakawalan po nila doon sa Manila. Kasi Manila man talaga yung punteriya yan, yung mga malalaking city, di ba? Ito lang po ang i-share natin kung pinaka-safety po talaga. Bukid Rayod. Bukid na pinaka-safety na tirahan. Swerte po talaga ang nakabili po ng lupa dito sa bundok. Kaibigan, di ba? Oo. Matagal pa yan makarating sila dito sa atin. Ang nakakatakot dito, pag i-shut down, kung meron na silang pakay na pwede natin na lusobin ang Pilipinas dahil po ay nakuha na po natin para silang terrorist. Yun ang
ano natin dito nakita. Para silang terorista. Di ba kaibigan? Unti-unti nilang sakupin ang mga lugar. Di ba? Tulad po ng Mauti ba? Unti-unti lang pasukin. Kapag napasok na nila, pag mag-declare na po yung China, pwede natin lasubin na yan. Basta alam na po ninyo ang gagawin nyo po doon sa Pilipinas ngayon. Tapos alam nyo na po kung saan kayo stay, no, di ba? Kaibigan? Gamitin natin yung drone natin, tapos magpadala tayo ng drone dyan ng mga 50K, no? At saka lagyan po natin ng lason. Pag huhangin madala, hurot tayo. Sabi na ating kaibigan, no? Posibilidad yan itiit na mangyari yan sa inyo. Dahil po ay napaghandaan na nila ang lahat ng mga strategy na mga pamamaraan kung paano nila maagaw yung ating bansa. Kasi hindi po alam lahat ng ating government na yung natutuklasan po nila ngayon ay hindi pa sila nakagitna. Di ba kaibigan? Marami pa itong mga pangyayari na hindi pa ninyo na bubuking nila guys. Kaya drone lang pwede tayong ilang libo yung mamamatay dyan. Gamitin nila yung drone para silang terorista talaga, sabi ng ating kaibigan. Dahil po unti-unti nilang gagamitin yung mga ginagamit po nila kung bakit po nila na-control yung ating electricity. Walang na itatago. Hindi po safety ang ating bangko no, hindi pa rin safety yan. Bakit? Grabe yung hacker po doon sa China, napakatalino. Grabe. Kaya ipagdasal na lang po natin ngayon guys na hindi po tayo na pwede na magpadaig sa ibang bansa. Dapat lalaban tayo. Daghang bitag mga orasyon ng taga kuan kaibigan, nisalig mo ding Pilipinas. Daghan daw manggagamot og orasyon ba. Ay duwindi. Oo. Ay magsalig daw na guys, no? Sabi ng ating kaibigan noon pa, huwag kayong umasa sa elemento. Sa Diyos kayo umaasa. Yun po. Kung bakit ko na-share po sa inyo guys, kung bakit po ay sumasama si kaibigan ngayon na nag-uusap kami. Kasi nakita namin na tagilid tayo. Grabe. Pati yung drone lang gagamitin nila guys. Wasak tayo. No? Nakakaawa. Kung wala ang China, kung wala ang USA, Amerika, matagal na tayo nasakop. Yun po ang katotohanan. No? Kasi ang ato diri sa ato ang bansa, nalingaw magud sila corruption, rape, drug addict, at saka nag-aawayan sa kapangyarihan, politiko ang gipokus. Sus, grabe. Yun po ang masakit dito sa ating bansa. Parang nainutil tayo. Di ba kaibigan? Oo. Ang ibang bansa, ang China, naningkamot, no? Nagsikap kung paano nila mapasa kanila ang ating teritoryo. Pero yung sa atin dito, ng mga government, ang kanila, dumami ang pira, makapang-kurap, at saka gusto nilang makatakbo ng sa lahat po ng tumatakbo ng mga politiko. Hindi man niya na tulong ang kanilang nasa isip kung bakit siya tumatakbo. Tumatakbo sila para po ay mapangalagaan nila ang kanilang mga business, kung ano meron sa kanila. No? Walang tumatakbo na para sa Pilipino. No? Wala. Ang kanila, habol, pira. Diba? Pag makasweldo. At saka makapagkurap, yun lang po talaga. Pasensya na po kayo guys kung bakit ko po nailahad ito. Kasi inutil po talaga. Nakakaawa talaga ang ating government ngayon, dahil po ay inuna po ang away. Na nakita naman natin na mayroon mga ibang lahi na gustong magsakop sa atin. Yun po talaga ang pagtuunan natin guys. Pasensya na po kayo.
kung minamaliit natin ngayon yung ano natin dito sa ating bansa. Nakakahiya, napasok nila. Grabe. Kaibigan, salamat kaibigan. Bukas usap tayo kung nandito kayo ha.